Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng mga magulang ang kailangan. Maaaring may masaselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga minamahal naming taga-subaybay, ang kwentong ito ay base sa totoong pangyayari na ipinadala ni Lolo Lucio. Minabuti naming i-dramatize ang kanyang kwento para na rin sa mas maayos at mas dramatiko ninyong pakikinig. Maraming salamat po at tunghayan ninyo ang nakapangingilabot na kwentong ito. Sa isang masukal na lugar, isinuka ng madilim na kakahuyan ang isang takas na preso. Armado ito ng kalibre 45 at tugis ng 3 pulis. Nasulyapan ng pusakal ang abandonadong bahay Kastila. Maliksi itong pumakabila sa may kataasang pader niyon. Nagsunuran ang mga pulis. Pero paglapag pa lang ng mga ito sa kabila ng pader, ay sinalubong sila ng sunod-sunod na putok ng preso. Nasapul ng bala sa puso ang isang pulis, samantalang nagawang magsikubli ng 2 pa. Pasigaw na kinausap ng isang pulis ang pusakal. Arturo, huwag mo nang dagdagan ang kaso mo. Sumuko ka na! Tumugon ang pusakal na nooy nagkukubli sa gilid ng patay na balon. Tantanan nyo na ako, mga buhaya kayo! Hindi ako pauhuli ng buhay sa inyo! Pagkasabi nyo'y lumantad at nagpaputok ng sunod-sunod ang pusakal. Tiyempo ang isang pulis. Pinaputukan sa ulo ang takas. Sabog ang utak. Sumampay sa labi ng balon ang katawan ng wala ng buhay na pusakal. Sa loob ng patay na balon, may magkayakap na natutulog. Mag-asawang dyablo. Nakukumutan ng makapal na agiw ang 2 nakapangingilabot na nilalang. Halatang mahabang panahon nang nahihimbing doon. Ngunit anot nang mapatakan ang mga ito ng malansang dugo ng pusakal, ay sabay na nagmulat ang nanlilisik nilang mga mata. Gising na ang mag-asawang dyablo. Makahulugang nagkatinginan ang mga ito. Sumilay ang nakapangingilabot ng ngiti sa kanilang mga labi. Nagpapahiwatig ng 1,001 lagim. Nagulantang ang 2 pulis nang pumailan lang ang halakhakang wari hinuhugot sa impyerno. Nanlalaki ang mga matang nagkatinginan ang 2 pulis. Ano ang hilakakang yun? Nakakapangilakbot. Oo nga. Doon nagmumula sa loob ng balon. Lakas loob na lumapit ang 2. Handa ang mga sandata nang biglay sumirit palabas ng balon ang 2 malaking bolang apoy. Lumutang sa ere ang mga iyon at nag-iba ang anyo. Naging ang mag-asawang dyablo. Hindi nasiraan ng loob ang mga alagad ng batas. Pinaputukan ng sunod-sunod ang mag-asawang dyablo, ngunit nagtalbugan lang sa 2 kampo ng dilim ang mga nagbabagang punglo. Kumumpas ang lalaking dyablo, at mula sa hintuturo nito'y mabilis na lumabas ang isang mutyang itim. Pumasok iyon sa bibig ng isang pulis dere-derecho sa tiyan.
Biglang lumupo ang pulis. Papintog ng papintog. Nagkabitak-bitak. Sa bawat bitak, sumirit ang dugo. Hanggang sa tuluyan ng sumambulan ang pulis. Nagtatakbo ang isa pang pulis. Gimbal na gimbal. Kumumpas ang babaeng Diablo. May sumirit na tila kidlat mula sa hintuturo nito. Pumulupot iyon sa katawan ng pulis. Sa pamamagitan niyon, patayong pinaangat ng babaeng Diablo sa lupa ang alagad ng batas. Pinaikot, pabilis ng pabilis ang ikot. Ewan kung dahil sa sobrang bilis ng ikot, nagkapunit-punit ang damit ng pulis. Pagkuway nagtalsikan ang pira-pirasong laman, buhok, mata, at laman loob. Kung saan-saan kumapit ang mga iyon. Unti-unting tumigil sa pag-ikot ang pulis na nooy isa na lamang kalansay na may kunting lamad-lamad. Saglit na nanatili sa ere ang pulis bago tuluyang bumagsak sa lupa. Nakapanghihilakbot, nakaririm-marim, natanawin, nangagkapit sa pader ang mga mata, pira-pirasong laman, dugo. Ang bituka at iba pang laman loob naman ay nangagsampay sa mga sanga ng isang patay na puno. Pumailan lang ang makapanindig balahibong halakhakan ng mag-asawang Diablo. Simula pa lang iyon ng paghahasik nila ng walang pangalawang lagim dito sa lupa. Makalipas ang ilang taon, nabili ng mga bagong kasal na sina Rado at Marie ang lote at bahay Kastilang iyon. Sweet na sweet at masayang nakaupo ang dalawa sa labi ng patay na balon habang pinanonood ang ipinare-renovate nilang bahay Kastila. Napakamura ng pagkakabili natin sa bahay at loteng ito. Humalik sa balikat ni Rado si Marie. Oo nga, maybe next week, pwede na tayong lumipat dito sa bagong pugad ng pagmamahala natin. Unang gabi nila roon, habang nakaupo sila sa labi ng balon ay hawak kamay na nagkukwentuhan. How true na may naninirahang mag-asawang Diablo sa patay na balong ito. Ayon sa nagkwento sa akin, tulog daw sa umaga at gising sa gabi ang mag-asawang Diablo. Wala daw kamatayan ang mga Diablo, pero kung mapapahira ng dugo na wala pang kasalanan ng isang sanggol, ay mabibilanggo sila sa tulong. Talaga lang ah. Kaya ang ginawa raw ng mga dating nakatira rito ay nagsakripisyo ng sanggol para lang matigil ang paghasik ng lakim ng mag-asawang Diablo. Pero makalipas daw ang mahabang panahon, nagising sila nang matuguan ng isang makasalanan. Yan ang huling balita. Ibig sabihin, gising na ulit ang mag-asawang Diablo. Siya, tama na. Baka bangunguti na tayo sa ikinukwento mong yan. Kwentong kotsero lang naman yan eh. Tulong na tayo. Hinaantok na ako. Pinapungay ni Rado ang mga mata. May ibig ipahiwatig sa asawa. Hindi tayo matutulog. Baka makaka-assemble na tayo ng baby ngayong gabi. Ikaw talaga ang tipo kong lalaki. Medyo bastos. Aray! Ang sakit mo mangurot. Ayaw mo nun, kapag nakabuo tayo, may pangsakripisyo na tayo sa mag-asawang Diablo. Kahit mo, huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi naman nga totoo ang mag-asawang Diablo eh. Whatever, tayo na nga sa loob. Hawak kamay pa rin ang mag-asawa nang tumayo para pumasok ng bahay. Hindi nila napansin ang paglitaw ng balahibuhin at mahahaba ang kukong mga kamay mula sa balon sa loob ng silid.
Paulit-ulit na pinagsaluhan ng mag-asawa ang sabi ng makakatay tamis ng pag-ibig hanggang sa kapwa makatulog ng magkayakap. Pagod pero magbabakas sa mukha ang ligaya. 12:00 ng hating gabi, tumunog ang antigong wall clock. Tunog na tila nagtatawag ng kampon ng dilim. Gising si Rado ng mga sandaling iyon. Nagsisigarilyo habang nakapamintana. Balisa siya at sobrang naaalinsanganan nang bigla siyang may mapansin sa labas ng bintana. Isang napakagandang babae na nakatayo sa tabi ng patay na balon. Mahaba ang buhok nito, nakamanipis na nightgown. Ipinagkanulo ng bilog na buwan ang napakagandang hubog ng katawan ng babae na tila siyang naliligo sa makapangyarihang liwanag niyon. Mulagat na mulagat si Rado habang pinagmamasdan ang babae mula sa bintana. Pinakamaganda na iyon sa lahat ng babaeng nakita niya. At kahit halos na magdamag na siyang nakipagtalik sa asaway, nakaramdam pa rin siya ng makamundong pagnanasa para rito. Lalo na nang tumingin ito sa kanya at malambing ang tinig na nag-anyaya. Halika. Namalayan na lang ni Rado na nasa harap na siya ng babae. Inutusan ng maalindog na babae si Rado. Yakapin mo ako. Parang aliping sunod-sunuran si Rado. Niyakap niya ang babae. Napakabango nito. Napakalambot ng katawan. Nangungusap ang mapupungay na mga mata. Nagpapahiwatig ang mamula-mula at mamasamasang mga labi. Pabulong lang ang salita ng babae, pero nanuot iyon sa kaibuturan ng utak ni Rado. Hakkan mo ako. Hinagkan ni Rado sa labi ang babae. Humigpit ang yakap niya rito. Naging marahas ang paghalik. Napakatamis ng mga labi ng babae. Bumagsak sila sa damuhan na magkayakap at magkahinang mga labi. Maya-maya'y makikitang nakakalat na sa damuhan ang kanilang mga saplot. Eksperto sa pagpapaligaya ang babae. Lunod na lunod si Rado. Noon lang siya nakadama ng ganoon katinding sensasyon. Pakiramdam ni Rado'y pumaimbulog siya sa kalawakan. Pataas ng pataas, pabilis ng pabilis. Hanggang sa biglang-biglay bumulusok pababa na parang isinabit. Kapwa humihingal na nag-agwat ang dalawa nang makatapos. Nag-usap sila habang nakahiga sa damuhan. Anong pangalan mo? Divina. Samantala, sa silid, nagising si Marie nang hindi makapasatabi ang asawa. Bumangon. Rado? 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 Patuloy sa pag-uusap si Rado at Divina habang nakahiga pa rin sa damuhan. Saan ka nakatira? Diyan lang. Saan dyan lang? Kailangan mo pa bang malaman? Kitang-kita sa mga mata ni Rado ang labis na pagkabaliw kay Divina. Kailangan kita. At hindi dapat na ito ang una't huli nating pagkikita. Ikamamatay ko. Darating ako kung kailangan mo, Rado. Si Marie, hinahanap sa buong bahay ang asawa. Rado? Rado? Nang magalugad ang bahay ay lumabas ng pintuan si Marie. Rado! Rado! Napabalikwas si Rado nang marinig ang tawag ni Marie. Ha? Si Marie? Hindi man lang kinakitaan ng gulat si Divina. Kulang. Misis mo? Oo, bilis. Maghiwalay muna tayo. Dali! Kung sabihin ko sa'yo, ayaw. Please naman, Divina. Malaking gulong kapag nakita tayo ng aking asawa. Sige na nga. Dali-daling nagbihis si Rado.
Pagkatapos ay nilingon niya si Divina. Pero Wala na siya. Ang bilis naman. Parang bulang naglaho. kaagad na tinungo ni Rado ang kinaroroonan ni Marie. Saan ka ba galing? Kanina pa akong alalang-alala na naghahanap sa'yo. Nagpahangin lang ako sa may patay na balon na alinsanganan kasi ako. Halika na, matulog na ulit tayo. Mag-aalas-dos pa lang ng madaling araw. Muling nakatulog si Marie. Pero si Rado ay hindi. Napakaganda ni Divina. Napakabango. Natatangi siya sa lahat ng babaeng nakatali ko. Tumingin si Rado kay Marie. Mabait na asawa ito at nakukonsensya siya sa nagawang kataksilan dito. Pero hindi niyan kayang tabunan ang walang kapantay na ligayang dulot ni Divina. At tulad ng pangako ni Divina, dumarating ito sa patay na balon kapag kailangan ni Rado. Narito na ako, Rado. Sabik na niyakap agad ni Rado si Divina. Salamat at dumating ka, Divina. Naglalagablab na pagtatalik sa mismong patay na balon ang sumunod. Nang humupa ang init, muling tinanong ni Rado si Divina. Sino ka bang talaga, Divina? Rado, ang mahalagay, lagi akong naririto kapag kailangan mo. Magdudulot sa iyo ng walang kapantay na ligaya. Hanggang sa dumating ang sandaling iyon, muling nagising si Marie na wala sa tabi si Rado. Ipinasya ng babaeng puntahan sa may patay na balon ang asawa. Siguro'y naalinsanganan na naman ng taong yun. Nang mga sandaling iyo'y nasa gitna ng mainit na pagtatalik si Rado at Divina. Nahuli sila ni Marie. God! No! No! Marie, let me explain. Umiiyak na nagtatakbong palayo si Marie. Marie, wait! Hayaan mo na lang siya, Rado. Mahal ko ang aking asawa. Nagsumamo kay Marie si Rado. Patawarin mo ako, Marie. Wala yun. Ikaw ang mahal ko. Kung mahal mo ako, hindi mo magagawa sa akin ang magtaksil. Marie, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yong hindi ko sinasadyang pagtaksilan ka? Hindi! Believe me, Marie. Kapag karap ko si Divina, nawawala ako sa aking sarili. Sunod-sunuran sa bawat ipag-utos niya. May waga si Divina, Marie. Stop following me! And please, leave me alone! Walang nagawa si Rado kundi ang lubayan ang asawa. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Simula nang mahuli ni Marie si Rado, ay hindi niya na kinibo ang lalaki. Parang may yelong padero na iniharang si Marie sa pagitan nila ni Rado at si Rado. Giniginaw siya sa lamig ng pakikitungo sa kanya ni Marie. Kailan mo ako patatawarin, Marie? Isang gabi ay nagtungo sa isang bar si Rado. Uminom siya ng uminom ng alak. Nagpapagaan ang talab niyan sa bigat na dinadala niya sa kanyang dibdib. Si Marie, nang gabing iyon ay umiiyak na nakaupo sa labi ng patay na balon. Lahat na ikaliligaya mo, ginawa ko na, Rado. Pero, nagawa mo pa rin akong pagtaksilan. Nang biglay, isang kamay ang nag-alok sa kanya ng panyo. Kailangan mo ito. Gulat na nagtaas ng paningin si Marie at namangha siya ng matunghayan ang may-ari ng kamay. Walang pangalawang kagwapuhan ang nasa harapan niya. Walang kapantay na kakisigan. At mas kailangan mo ako. Mababasa sa mga mata ni Marie ang labis na paghanga sa lalaki. Sino ka? Ako si Devon at naririto ako para magsilbing gamot sa sugat na lubhang nagpapahirap sa iyong kalooban. Masuyong pinahira ng luha ni Devon si Marie. Paghihilumin ko ang sugat sa iyong puso. Pagkuway tinitigan ni Devon si Marie.
titig na tumagos hanggang sa kaluluwa ni Marie na nagkulong sa kanya sa kung anong kapangyarihan. Kaya't hindi tumanggi si Marie nang hagkan siya sa labi ni Devon. Bagkus ay gumanti siya ng halik. Waring uhaw na uhaw sa mga labi ng mahiwagang lalaki. Pinangko ni Devon si Marie. Hindi ito ang tamang lugar para sa ating dalawa. Ipinasok ni Devon sa bahay si Marie. Dire-diretso sa kwarto nila ni Rado. Inihiga sa kama. Ipalalasap ko sa iyo ang kaligayahang hindi kayang ipalasap ng asawa mo sa iyo. Sa bar, biglang nakadama ng pagkabalisa si Rado. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Baka may masamang nangyayari kay Marie. Ipinasya ni Radong umuwi na. Marahil ay may kaugnayan ang nararamdamang iyon ni Rado sa nakatakdang maganap sa kanyang asawa at kay Devon na nooy nag-uumpisa ng magtalik sa mismong kwarto nila. Paalab ng paalab ang namamagitan kay Devon at Marie. Kapwa wala ng sablot hanggang sa pag-isahin na nila ang kanilang mga katawan. Naghalo ang kanilang mga daing. Mabilis ang patakbo ng kotse ni Rado. Diyos ko, wala po naman sanang masamang nangyari sa asawa ko. Mababa na ang langit sa mundo ni na Devon at Marie. Mararating na nila ang rurok ng kaluwalhatian. Pumutok ang isang gulong ni Rado. Pambihira, naflatan pa ako kung kailan malapit na. Habang pinapalitan ni Rado ng reserbang gulong ang kotse, ay naiputan pa siya sa ulo ng lumilipad na panggabing ipon. Waring pahiwatig iyon ng pagyurak sa kanyang dangal. Samantalay, muling pinagsaluhan ni Devon at Marie ang matamis na bawal. Langung-lango ang dalawa sa ligayang dulot niyon. Kaya't hindi nila namalayan ang pagdating ni Rado. Bakit bukas ang pintuan? At gano'n na lang ang gimbal ni Rado nang sa pagpasok niya sa kanilang silid ay bumulaga sa kanyang paningin ang nagtatalik na sina Devon at Marie. Mawalang hiya kayo! Noon natauhan si Marie. Nakawala sa kapangyarihan ni Devon. Rado? Nagngangalit ang mga ngipin sa galit na sinalubong ni Rado si Devon. Todo lakas na sinuntok sa mukha. Hayop ka! Tumante ng suntok si Devon. Ganito ang sumusuntok lalaki. Bagsak si Rado. Hilong-hilo. Dinakma siya ni Devon at sabunot sa buhok na iniharap sa salamin. Masdan mo ang mukha mo, lalaki. Ngayon ang huling sandali na makikita mong makinis yan. At inihampas ni Devon ang mukha ni Rado sa salamin. Hayop ka! Basag ang salamin. Natusok ng mga piraso ng bubog ang mukha ni Rado. Halos mawasak ang mukha ni Rado. Parang barbel na binuhat ni Devon si Rado at binalibag sa dingding. Walang imik at lingon-likod na lumabas ng kwarto si Devon. Umiiyak na dinaluhan ni Marie si Rado. Diyos ko! Rado! Itinulak ni Rado si Marie. Bitawan mo ko! Parang sasabog ang dibdib ni Rado. Masakit na ganito, Marie. Para sa kasalanang hindi ko alam kung paano ko nagawa. Rado! Hindi ko rin alam kung paano ko nagawang magtaksil sa'yo. Ngunit binulag na ang isipan ni Rado ng puot at panibugho. Pinagsasampal niya si Marie. Walang hiya ka. Huwag mo na akong ululin pa! Pagkatapos ay tinabig ng malakas ni Rado si Marie.
Lumampas ang ulo ng babae sa dingding. Nakatirik ang matang bumagsak sa sahig si Marie. Wala nang buhay. Noon nahimasmasan si Rado. Humahagulhol na niyakap ng mahigpit ang asawa. My God! Marie! Nang biglang makarinig siya ng magkahalong halakhak ng babae at lalaki. Paglingon ni Rado ay nakita niya sina Devon at Divina. At sa isang iglap ay nagpalit ang mga ito ng anyo. Naging ang mag-asawang Diablo. Naghagilap ng matigas na bagay si Rado at matapang na sumugod sa mag-asawang Diablo para hampasin. Pero kumugpas ang lalaking Diablo at may lumabas na tila munting kidlat. Sa hintuturo nito, pagtama niyan kay Rado ay nagliyab ang damit niya. Tarantang napatakbong palabas ng kwarto si Rado. Pagbaba niya sa hagdan ay nahulog. Namatay ang apoy sa damit ni Rado at iyong tayo niya ay patakbong nagtungo sa basement. Kinuha ni Rado ang chainsaw. Umangin ito nang mabilis niyang pagganahin. Wala na rin lang ang pinakamamahal niyang si Marie. Desidido na siyang lumaban. Patay kung patay. Biglang lumitaw sa tabi ni Rado ang lalaking Diablo. Tingnan ko ang tapang at tatag mo, lalaki! Bigla ang naging kilos ni Rado. Hinati niya ng chain ang lalaking Diablo mula ulo pababa sa pagitan ng mga hita. Ngunit muling nabuo ang lalaking Diablo. Hangal na lalaki! Hindi ang tulad mo ang makakapatay sa akin! Muling sumugod si Rado, pero biglang lumitaw ang babaeng Diablo. Kumumpas ito at ang chainsaw na hawak ni Rado ay naging isang malaking sawa. Inihagis ni Rado ang malaking sawa. Biglang may pumasok sa isipan niya. Tumakbo siya sa bodega at do'y kinuha ang bungkus-bungkus na dinamitang ginagamit nila sa pinagtatrabahuhang minahan. Itinali niya ang mga bungkus ng dinamita sa kanyang katawan. At pagkuway sinindihan, sumugod sa mag-asawang Diablo. Sama-sama tayong sasambulat! Payakap na dinive niya ang dalawang kampon ng dilim. Ilang nakabibinging pagsabog ang sumunod. Sa labas, tila impyerno ang nasusunog na bahay Kastila. Kulang ang kwento ni Marie tungkol sa mag-asawang Diablo. Ang totoo'y pwede rin silang mamatay sa mga kamay ng isang taong may mabuting kalooban ngunit nagbabaga ang puso sa puot. Tulad ni Rado, nasawi man si Rado at Marie, ay hindi naman nagtagumpay ang mag-asawang Diablo na maangkin ang kanilang mga kaluluwa. Naihatid pa ni Rado ang mga ito sa impyerno, kanilang pinanggalingan. Camera action. Camera action. Oy, ayun. Maybe next week. Ano ito? Ano ito? Ano? Teka. Ano yun? Di ka Magbasa ka ng script, huy! Ay, teka lang, hindi ko nga maano eh. Sabi, maybe next week. Ano pa, no? Maybe next week daw, magde-date kayo. Yeah. Di. Devon, ano yung boses mo na yan? Parang ang tulog. Ayusin mo nga. Oo nga. Wait nga. Tumawa ka muna. Dali. Ako? Boys. Wala na buhay! Wala sa buhay! Ulit. Tawa.
Pambi. Ayusin nyo! Para kung natanggulay. Yan. Pangit. Pa-shout out. Pa-shout out. Tumawa ka muna. Tumawa ka muna, tumawa ka muna. Ito? Hindi na. Ikaw nga. O, dali, sirado. Si Marie, dali. Ano? Si Marie. Naungol Hindi yun. ako tumatawa dun eh. Doon sa ungol. Dali. Para maano natin kung paano. Sige. Sige. Ano? Para ka nakakain ng sili. Alam mo yung kumain ka ng fishball tapos may sili. Kahapon nga, naanghangan ako eh. Sa kinain kong Adidas. Pag ganun ako. Tingnan natin ang tapang at lakas mo, lalaki. Ano? Hindi ganun. Hindi ganun dapat Diba? yun. Ano dapat? Eh, ano? Ewan ko. Malay ko sa screen. Hindi na rin ang ginawa mo. Pusakal.